Patawad, kakagising ko lang. Magandang araw sa lahat at manigong bagong taon. Ngayong bagong taon, kailangan daw nating magmahalan at magbigayan. At patungkol naman dito ang aking kwento. Tungkol ito sa mag-asawang ang pagmamahal sa isa't isa ay parang sinubok ng panahon at di pangkaraniwan. Kaya kung gusto mong marinig, halika't sumubaybay ka sa akin. Itong ito ay tungkol sa mag-asawang sina Jeko at Tessie at sa kanilang pagmamahalan. Ito ay pinamagatang Babalik Ka Rin. 2 taon na ang kasal sina Jeko at Tessie. Sa matagal nilang pagsasama ay hindi sila nagkaroon ng anak. Marami na silang sinubukang mga gamot para lamang mapadali ang pagbubuntis. Ngunit sa kabila ng pagod at hirap na kanilang dinaranas ay hindi pa rin ito nagbunga. Mabait at mapag-alagang asawa si Tessie. Lahat ay ginagawa niya para lamang mapaligaya ang asawa maliban na lamang sa kagustuhan nitong magkaroon ng anak. Ito ang kaisa-isang bagay na hindi kayang ibigay ni Tessie kay Diego, ang magkaroon ng anak. Ang akala ni Tessie ay masaya na si Diego at kontento sa kanyang piling. Ngunit siya'y nagkamali. Nalaman niyang si Diego ay may kinakasamang iba at nagkaroon pa ito ng mga anak sa babae. Ang masaklap, ang kinakasama ng kanyang asawa ay ang matalik niyang kaibigan. Ano ba ang maling ginawa ko sa iyo? Bakit mo ako ginaganito? Ang mangiyak-iyak na sabi ni Tessie kay Diego. Wala, pero may isang bagay na hindi mo kayang ibigay sa akin. Siyang nagpapaligaya sa akin ng lubusan. Gustong-gusto ko maging ama, Tessie. Gusto kong may tumawag sa aking papa. Gusto kong tawagin akong ama. Narinig mo iyon? Narinig mo iyon, Tessie? Iyon ang tunay na nakakapagpaligaya sa akin. Kaya patawad. Humihina ang boses ni Diego. Mahal kita, Diego. Mahal na mahal. Alam mo namang lahat ay binibigay ko sa iyo at ginagawa ko para mabuntis ako. Pero hindi. Hindi. Parehas lang tayo, Diego. Parehas lang tayo. Gusto ko ring magkaanak. Gusto ko ring marinig na tawagin akong mama. Gustong gusto. Alam mo bang nadarama kong inggit sa tuwing nakakakita ako ng magkasamang mga ina? Mahirap para sa akin, Diego. Napakamahirap. Ang makinig-inig na boses ni Tessie habang umiiyak. Sana'y maintindihan mo ako, Tessie. Nakapagdesisyon na ako. Iiwan na kita. Mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Baka sa mukha ni Tessie ang pag-aalala at tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ganun na lang ba kadali iyon, Diego? Ganun na lang ba? Baliwala na lang ba ang ating pagsasamahan? Ang pasigaw-sigaw na sambit ni Tessie na pawing nababaliw habang umiiyak. Hindi rin madali ang desisyon kong ito, Tessie. Pero habang nagsasama tayo ay hindi ko natatamasa ang kaligayahang hinahanap ko. Yun ay ang pagkakaroon ng anak. Ang mga salitang ito ang lumabas sa bibig ni Diego. Diego, huwag mo kong iiwan. Halos lumubog na sa lupa si Tessie habang umiiyak na parang bata at parang nasisiraan ng ulo. Pero hindi pa rin lumigon si Diego kay Tessie. Sa halip ay nagpatuloy pa ito sa paglakad. Unti-unting bumagsak si Tessie sa lupa at nawalan ng malay. Kinabukasan naroon pa rin ang sakit na nararamdaman ni Tessie. Naroon pa rin ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya makakalimutan ang sakit na dinulot na iniwan siya ni Diego. Pero sa kabila ng pasakit na inulot ni Diego kay Tessie, ay hindi pa rin niya maalis-alis ang pag-ibig niya kay Diego. Sa nangyari ay wala pa rin nagbago. Mahal pa rin niya ito. At umaasa pa rin siya na balang araw ay babalikan siya nito. Taon na ang lumipas na natiling mapag-isa si Tessie dahil naniwala siyang babalik sa kanya si Diego. Naging bulag sa pag-ibig si Tessie. Mahal pa rin niya si Diego kahit alam niyang may kinakasama na itong iba. Sinubukan ni Tessie na bisitahin si Diego. Sinubukan niya lahat nang alam niyang masasaktan siya kapag nakita niyang may iba nang kinakasama si Diego. Alam niya ang address ni Diego sa Maynila. Pinuntahan niya ito. Laking gulat na lamang niya na makita si Diego na himas-himas ang siya ng isang babae na kung iyo'y titingnan ay malapit na ang kapanganakan nito. Si Marie na ang babae na kanyang nakita. Si Marie ay ang matalik na kaibigan ni Tessie. Naging kaklase niya ito mula elementarya hanggang high school. Palagi niya itong kasama sa kasiyahan at kalungkutan. Kapatid niya ito kung ituring. Hindi niya sukat akalain na ang taong tinuring niyang kapatid ay ang taong tatraidor sa kanya at ang kukuha ng kanyang asawa. Hindi makapaniwala si Tessie sa nasaksihan. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nadarama, tila sinakluban ng langit at lupa. Nagsisikip ang dibdib at agad na sumilay ang luha sa kanyang mga mata.
Hindi na malaya ni Tessie na nakatingin na pala sa kanya sina Marie at Diego. Agad niyang pinahid ang mga luha at pabilis na tumakbo palayo. Sinubukan niyang habulin si Marie ngunit hindi niya ito naabutan. Hindi sinasadyang nagtagpo ang landas ng dalawa, sina Tessie at Marie. Nagkatinginan ang dalawa. Masama ang tingin ni Tessie kay Marie at hindi niya maiwasang mapaiyak sapagkat si Marie ang matalik niyang kaibigan. Nang biglang tumalikod si Tessie ay agad siyang tinawag ni Marie. Tessie, sandali. Tessie, hintay. Nagpatuloy pa rin sa paglalakad si Tessie. Hinabol siya ni Marie hanggang sa naabutan. Nang naabutan na ni Marie si Tessie ay agad niyang hinagkan sa balikat si Tessie. Paglingon ni Tessie ay agad sinalubong sa sampal si Marie na habang umiiyak. Walang hiya ka. Inagaw mo ang aking kaligayahan. Paano mo nagawa sa akin ito, Marie? Itinurong kitang higit pa sa aking kadugo. Ngunit ano ang ginawa mo? Inagaw mo sa akin ang kaligayahan ko. Alam mong mahal na mahal ko si Diego, Marie. Mahal na mahal. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo siya sa akin. Patawarin mo na ako, Tess. Muli ay dumapo ang mga kamay ni Tessie sa mukha ni Marie. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Marie kay Tessie, ngunit nagmatigas ito. Agad siyang umalis at pinahid ang mga luha sa mata. Iniwan niyang nakaluhod. Napag-isip ni Tessie na bumalik na lamang sa probinsya. Ginawa niya na kahit labag sa kanyang kalooban, babalik ng mag-isa. Sa kabila ng mga pangyayaring nasaksihan, ay nanginig bulag. Napag-isip-isip ni Tessie na bumalik na lamang sa probinsya. Ginawa niya kahit labag sa kanyang kalooban. Babalik siyang mag-isa. Sa kabila ng mga pangyayaring nasaksihan ay naging bulag pa rin siya sa pag-ibig ni Diego. At umaasa pa siyang balang araw ay babalik pa rin si Diego sa kanyang piling na magsasama ulit sila ng masaya at matiwasay. May nakuha ba kayong aral sa kwento? Grabe ang kwento nila Tessie at Diego. At ngayon, lalo na sa mga kabataan, okay lang na magmahal ng ibang tao. Ngunit ang aral na maipapayo ko sa inyo ay bago kayo magmahal ng iba, ay mahalin niyo muna ang inyong sarili higit sa lahat. Yun lamang at maraming salamat. Bye-bye!